So we welcome you to once a month na every Wednesday agricultural training program. Natutuwa tayo ngayon kasi kasama na naman natin yung ating barkada na si Bong Camarillo today. He will be the one who's going to speak tonight. Just in case yung hindi niyo po natatandaan, there was a time na mayroong rice and corn board napalitan niya ng National Food Authority kasi ganun kaimportante yung rice and corn production sa Pilipinas. And that will be our focus for discussion tonight. Not only for you to become a farmer, but to be able to understand na meron palang business connected with rice and corn production. So without much further ado, let me introduce to you yung ating barkada, laging kasama natin every first Wednesday of the month. Coming from someone who actually has been there for quite some time. Talagang pag nakita niyo naman, namuti yung buhok dahil sa pagpasok niya sa mga halamanan. So, without much further ado, tuwan-tuwa kami pag nakikita namin itong barkada natin. May I introduce to you, the one and the only, si Bong Camarillo. Bong, welcome to our group, no? Magandang gabi sa Yes. iyo. Thank you, Sir Titos. Sa mga oras na to, sana natutulog na tayo pero nandito pa rin tayo nagtatawanan. Okay, so good evening to everybody and I'm very happy na nakita ko ulit kayo. Okay? So sabi nga ni Sir Titos, namuti yung aking buhok. Ano? Although since I am 40 years old, ganito na po yung aking buhok. Ano? And tayo po ay golden boy na, 50 years old. Ano? So, pahahabahin ko rin po ito. Magiging long hair din ako later on. Parang tinanggal ko lang talaga lahat yung itim na buhok ko. Okay? Kaya wag na po kayong magulat. Ano? Sabagay, kahit na puti ang buhok, young looking pa rin. Tama ba, Sir Titos? Okay, so let me share my screen ano, para to start our discussion tonight. Ayan, let me know po kung nakikita nyo na yung aking screen. Ayan, okay. So, thank you very much, Sir Titos, ano? So, our featured topic for tonight is all about rice and corn production. Although last time we conducted yung rice and corn production last time, ano? Pero this time, di ba meron akong pinakitang mga result ng mga corn derby natin, ano? Or mga demo nung sa Rice ano. Meron kasi isang nadagdag yung bagong yung conducted natin last March ano. So ipapakita ko po mamaya. So before that ano, so let's talk about muna. Ano ba yung rice and corn production? So ang rice dito sa Pilipinas is napakahalaga no? Kasi aside as ito po yung pinaka staple food ho natin, our farmers rely also sa rice farming, no? Ito po yung kinabubuhay nila. Okay? So, gaano ba kaimportante ang palay ano sa Pilipinas o sa buong mundo, no? So, it is the most important human food crop in the world, you know, directly feeding more people than any other crop. So, ito po yung tayong mga Pinoy, ano, ito po yung unang-unang kumbaga hinahanap natin every time na tayo po ay kakain, ano? Kasi nga yan na po yung kumbaga parang hinahanap ng sistema ng katawan ho natin. And ito po yung nakakapagbigay talaga ng carbohydrates sa atin. Okay? So, ano ba ang history nung rice ano di sa Pilipinas ano? So ang Pilipinas, tayo po yung pangwalo ano na rice producer sa buong mundo with 5.4 million hectare of arable land no. But one time kasi nag-scroll ako sa Google and meron akong nakitang data ano na parang parang pang 9 na lang tayo kasi there's a country na kumbaga parang na-overtake na tayo. Medyo siguro it's because of alam naman natin ang history na palit na palit yung mga tinatamnan na ho nating anong palay kasi nga it convert into commercial ano.
So yun po yung medyo nakakatakot na mangyari na baka totally yung half nung binubungkal natin is totally mawala, ano, because of convert natin into commercial area. Sana wag naman. Okay. So ano ba yung mga constraints, ano? Balakid kung bakit hindi nagiging sapat or yung tinatawag nilang rice sufficiency ang Pilipinas kasi there are a lot of reason, ano. So number one, environmental factor. Ito yung climate change, ano. So si farmer, minsan napakahirap niyang ma-spell ano ba yung kumbaga nangyayari, ano, kasi pabago-bago yung klima natin. Although ang Pilipinas may dalawang season lang naman. Ito yung wet season at saka dry season. But sometimes parang nagja-jumble ano yung season na yan. Kaya si farmer minsan medyo nahihirapan din ano to cope up kung ano ba yung best na gagawin niya. But sabi nga natin, ano man ang mangyari, life must go on, ano? And tayo naman sa Amway, we are helping ano na kumbaga parang to combat yung mga challenges na yan, ano, by the way of teaching, kumbaga together with our product na pwedeng makatulong ano sa kanila. Okay? And then pangalawa na reason is yung population growth. Ibig sabihin, lumulobo yung populasyon ng Pilipinas, pero paunti na paunti yung kumbaga kinocultivate ng mga farmers natin. Kaya hindi nagiging rice sufficient ang bansa ho natin. Ano? Then, idagdag mo pa yung mga nalulubog na area, shrinking land area. Okay? Sali pa yan, consider natin. Idagdag mo pa, concern ng mga farmers natin, high input costs, no? And then, itong poor drainage, ano? Sa poor drainage naman, kadalasan, there are areas na kumbaga yung kalapit na area is kino-convert na ginagawang pinapatayuan ng mga commercial building, yan. Yung iba kino-convert into mga subdivision, and yung mga naipit na yan, hindi nakakalabas ng tubig. Minsan, ito yung parang nagiging catch basin yan, lubog, ano? For drainage sa lubog sa area. So sayang, no? Sisira yung mga palay ho natin. And then dagdag mo naman dito yung insufficient irrigation system. Although ito ay concern, kumbaga national concern kasi nga meron naman ho tayong mga irrigation facilities ano na kumbaga mini-maintain ng government ho natin. Ito yung NIA, National Irrigation Administration, but sometimes due to for poor na kumbaga service or management, kaya minsan ang nagiging shock absorber nito yung mga mali na ginagawa nila ay si farmer, ano, kawawa. Pag maraming ulan, maraming tubig. Pag walang ulan, wala na tubig, di ba? Yun po yung nangyayari. Okay? And then lastly, ito yung conversion of agriculture land to commercial, residential, and industrial use. Okay? Which is, at alam ko may batas dyan eh, na ang agricultural land dito sa Pilipinas is bawal i-convert into residential, but hindi naman nasusunod. Sayang, 'di ba? Yun po yung nagiging ano. But sabi nga nila, ano, ano man ang mangyari, life must go on, and hindi naman daw lahat negative yan eh. May ano naman yan, tinatawag natin may positive side naman. Okay? So, yung tinatawag ho nating production opportunities. So, paano ho ba? Kung sakaling lumiliit man yung ating mga areas na sinasaka, so, kailangan ho nating i-double o i-triple yung yield na dapat makuha ho natin doon. So, in what way? Ano? So, number one, adapt new technologies in yield increase. So, ano ba yung mga technology na yan? So, unang-una, gumamit ka high-yielding varieties, ano? Gumamit ka yung balance na fertilization. So, those are mga answer dun sa mga tinatawag nating rice opportunities na yan, rice production opportunities. Then, isali mo pa dyan yung combined better seed quality with good management. Yan. So, ito ginagawa na ng farmers ho natin. Kailangan lang ho natin silang turuan on how to do that. Ano? Then, use post-harvest technologies. Ito naman kasing post-harvest technologies, medyo critical din po ito, no? Especially pagka naandun po tayo sa rainy season, no? Alam naman natin magandang harvest during rainy season, but
pagdating nung pagbibilad na nung palay ho natin, yun bang nagbibilad si farmer, malapit ng matuyo, biglang maulanan. So yun po yung nakakasira doon sa production ni farmers. Okay, kaya mainam nga sana kung meron tayong mga tinatawag ho nating mga dryer, mechanical dryer na kumbaga pwede nating ma-process na maigi yung ating mga harvest. Okay? And then improve crop management. Ayan, pwede na ho nating gawin 'yan. Tulungan ho natin yung mga farmers diyan kasi by way of ano lang teaching them and how to make a calendar, yung farm plan yung sa kalendaryo nila, ano ba? Kung pag nakapagtanim na sila, kailan sila maglalagay ng abono, kailan sila mag-spray, yung mga ganun ba, ng mga bagay, okay? And then, better irrigation facilities, ito, concern ho ng national government ho natin. Although they are doing their best, but sometimes parang nakukulangan pa rin yung mga farmers. Okay? And then use high-yielding varieties. In terms naman sa mga high-yielding varieties, marami na ho tayo. There are a lot of high-yielding varieties, but kailangan si farmer, tignan niya lang kung ano yung adaptable or suited na variety dun sa kanilang locality. Kasi nagbabari naman po kasi yung kumbaga weather condition natin from region to region, di ba? Okay? I-consider mo pa yung yung fertility na rin ng lupa. Yan nagbabari din from region to region. Okay? So now, pag-usapan ho natin, ano ba yung paano ba yung rice cultivation and production? So number one, naka-consideration ho natin dyan, yung pagpili ng tamang variety. Okay? So kailangan, sa selection of varieties, number one, dapat healthy seeds. Pangalawa, locally adapted. Doon po sa ating locality. Okay? And then, ang isang pa dyan, tignan din ho natin, kung mostly, yung kumbaga parang kailangan sa market. Kasi there are mga varieties din sometimes na high yielding nga siya, but sometimes, kung titignan mo yung output nung pag na-mill na siya, naging bigas na siya, parang hindi pala maganda yung parang pagka-eating quality or something like that. So, kailangang i-consider mo rin yun. Kasi right now, ang mga bumibili ng mga palay ho natin, they have idea kung ano ba yung itsura ng palay na yan, ano ba yung kumbaga yung number one yung variety niyan tinitingnan na nila. Okay, so kailangan i-consider mo rin yan para magkaroon ka ng magandang presyo kasi kung ang naitanim mo na variety, although high yielding siya pero minsan in terms dun sa eating quality medyo mahina siya, parang may yan parang may bawas din sa presyo. Din yung mga estilo na ngayon ng mga namimili ng mga palay ho na. Okay? And then second, you need to ensure yung seed quality. Pag bumibili ka nung certain variety, makikita mo dun yung may tag yan Nakalagay dun yung purity. Pag sinabi nating purity, kumbaga wala siyang mix, Sometimes kasi dun sa processing nung paggawa na nung binhi or either doon sa pagpack or yung mga ginagawa parang nahaluan siya. Ayan. So mga tawag natin doon impurities So ang problema kasi niyan pag nagtanim ka na at medyo mataas yung impurities niyan, parang up and down yung yung palay mo. Okay? Pero pagka kasi yung purity niyan is konti lang, 1% lang po yung na-mix niyan. So makita mo talaga pantay-pantay yung height nung palay mo. Okay? So i-consider mo din diyan yung seed germination, Nakalagay naman doon yung germination rate Pangalawa, kailan ba ito na-harvest, Bago ba to? Parang gano'n sometimes nakalagay din po yun, So, sa mga seed grower ho natin, minsan, nakalagay din yung location nila, yung plot area nila. So, bakit kailangan yun? Kasi, pag once kasi na nagkaroon ng problema, yung binhi na yan, they can easily trace,
kung saan nila dinala yung mga binhi na yan para nang sa ganun kung hindi pa natatanim pwedeng ma-retrieve agad kasi kawawa naman si farmers. Okay? And then pagdating na tayo po ay nakakuha na ng magandang binhi, ano? So, ang gagawin na ho natin, magtatanim na ho tayo, ano? Doon po sa seedbed ho natin, ano? Doon sa pagpupunlaan, ang mainam dyan, lagyan na ho natin ng APSA 80. Para ang purpose niyan is to easily pull, ano? Kasi makakondisyon niya yung lupa, magiging loosen, so madaling bunutin. Okay? So, ang timpla niyan, 80 ml per 16 liters of water. Okay? So, ganun lang po siya kadali, kasimple. Now, moving on, ano? Pag tayo naman po ay sorry, ayan. Kung tayo naman po ay bababad na nung biniho natin, lagyan ho natin ng Nutri-Plant SL. So, ano ho ba yung kagandahan nung SL ho natin? Yung SL ho pa natin, meron siyang 8 na secondary and micronutrient. So, nandyan po yung zinc, iron, magnesium, calcium, no, wala siyang calcium, molybdenum, manganese, boron, copper. So, yun po yung laman ng SLO natin. 8 na nutrient, ano? Na kumbaga, ito yung usually na wala na sa lupa ho natin. Di ba kadalasan yung mga areas sa mga taniman, ano? Sa probinsya man or sa magawi, sinasabi nila mostly ang lupa ho natin ay depleted na. Before kasi, ang sinasabi nila, depleted yan sa macronutrient. Ano ba yung macronutrient? Ito yung nitrogen, phosphorus, and potassium. And right now, hindi na lang ho macro. Ha? Ang depleted doon, it includes yung secondary and micronutrient. Kaya nga, kailangan ho nating pagtuunan ng pansin. Wag lang po yung macronutrient. Ano? In terms of fertilization, we need to consider also yung secondary and micronutrient. Wherein dito ho natin makukuha sa Nutri-Plant SL. Okay? So, paano po ang gagawin ho natin dito? Pagbabad ho natin ng binhi, i-mix lang ho natin yung Nutri-Plant SL sa tubig, then doon ho natin ibabad yung palay or yung seeds ng or rice seeds, ano. So paano po ang dilution or mixture niyan? So if you have 40 kilos ng seeds, you need 40 liters ng tubig, then 80 ml na SL. Ito pong isang bote na to, this is 250. So this is good enough sa 120 kilos na palay seeds. Okay? Pang tatlong kaban po yan pag inbred po siya. Okay? And then next, pag-prepare nung tatamnan na natin na lupa. Ano? So, a well-prepared land controls weeds, recycle plant nutrient. Ibig sabihin, di ba, si farmer, yan, may iba kasi ginagawa, inaararo na kagad yan para mabigyan ng chance na mabungkal yung lupa, and then lalagyan ng tubig para mabulok, yung pong mga rice straw or yung mga damo, so kung titingnan ho natin, yung magandang preparasyon ng lupa ho natin, yan, so una, i-control yung weeds. Recycle plant nutrients. So, ibig sabihin yung mga plant residue ho natin, pag yan po ay nabulok, so it adds as nutrient dun po sa mga halaman ho natin. And then, ano ba yung pinaka-mainam na gawin din ho natin? So, assure din ho natin na yung lupa ho natin ay loosen at saka malambot para pag nagtanim, mas madali para sa mga farmer, and at the same time, yung pag-develop nung ugat ng halaman ho natin ay mas nagiging mainam. So, paano ho natin gagawin yon? So, by way or sa tulong ng ating APSA 80, pwede ho nating magawa yun. Okay? So, spray lang ho natin yung APSA 80 diretso, sa lupang tatamnan ho natin. Okay? So, sa isang ektarya, ang pwede ho nating magamit dyan ay 1 litro.
Okay, yan po yung tinatawag nating soil conditioning. Okay, now, after tayo po ay makapag-prepare ng lupa, makondisyon ho natin yung lupa ho natin, it's time para magtanim. Okay? So sa pagtatanim, meron po tayong tinatawag na manual planting. Ito yung gumagamit pa rin ho tayo ng tao, ano, sa pagtatanim. Mostly applicable po ito sa mga small scale, no, yung maliliit lang na area. Pero sa mga maluluwang na area, ano, so gumagamit na ho sila nung ah, yung mechanical na transplanter kagaya ho nito, no? Although yung binhi nito ano or yung tawag nito, yung itatanim diyan, it was prepare ano na kumbaga parang ang tawag na natin yan parang dapog eh. Yan po yung ano nun. Kasi nga parang naka-tray lang ito eh. Na kumbaga nilalagay-lagay lang. Okay? So, yung iba naman na gumagamit na, yung tinatawag ko nating direct seeding, pag manual, ayan, tao nagsasabog. Pero yung iba na kaya, na kaya nang maka-afford, ngayon gumagamit na sila ng drone, no? Yung parang siya na yung magsabog nung bini, ano, kumbaga parang it was operated lang nung isang tao. And then, kumbaga, diba, lumilipad lang ho yan sa ibabaw ng ano. And then, siya na po yung ano, kumbaga, parang sasabog na ng mga binhing malay. Okay? So, yan po yung future ng agriculture ho natin. Because of, ang reason ho niyan, kumbaga parang nawawala or kokonti na yung manpower ho natin in terms, ano, dun sa labor na yung mga ginagawa sa farming. Okay? Then right after na makapagtanim ho tayo, it's time, ano, para tayo po ay mag-fertilize. So, sa fertilization ng palay, meron tayong tinatawag na granulated application, ano? And then dito naman po yung ating nilalagay, ito yung mga liquid fertilizer. Ito po yung ini-spray ho natin diretso sa dahon ng halaman ho natin. So, kung gagamitin ho natin yung AG and zinc, ano? Best to apply AG and zinc sa palay, ano? Pag transplanted yan, nasa 10 to 15 days after transplanting. Pag sabog tanim naman, nasa 20 to 25 days na from the start na from day 1 yung pagsabog mo yun na po yung counting mo day 1 na yun, pag nasa 20 to 25 days, that's the best time na mag-spray ho tayo ng AGN zinc. Okay? Then sa palay, ano, ang isa pang critical diyan aside dun sa tinatawag ho nating balance fertilization, kailangan din ho niya ng tubig. Okay? Water management. So, ang palay ho natin, pwede ho siyang mabuhay, ano, kahit po, from the start na nagtanim ka hanggang anihin mo, may tubig yung palayan mo, it's okay, no? Doon naman po sa mga area na, kumbaga, short o kulang sa tubig, ano, ang pinaka especially dun sa mga ano, dun sa mga rain-fed, ano, mga sahod ulan na tinatawag ko natin, ano. Ang technique, ano, kung medyo kulang o scarce ka sa tubig, ano, wag mo lang pabayaan na mag-dry up yung lupa o di kaya mag-crack, magbitak-bitak, ano. Ah, as much as possible is wet o basa lang yung tubig, no? Doon po sa kanyang vegetative stage, okay lang po yun, kahit wet lang siya, ano? Doon po sa reproductive stage, ano po yung reproductive stage na yan? From the time na magbubuntis na si palay hanggang maglabas ng bunga si palay, dapat may tubig si palay. Kasi that is the critical stage na wherein kailangan niya ng tubig. So, sacrifice yun natin. Dapat may ano doon. Yan. And pag once na nakalabas na si bunga ng palay, sabihin na natin nasa soft dough, turning into kahit pumawalan ng tubig, basta moist lang yung lupa po yung makasurvive, no? So yun lang po yung mga technique na gagawin ho natin pagka ho nasa rain-fed, ano, yung areas ho natin. Pero if you have sufficient water, so good enough na, lagyan mo ng tubig all throughout ng growing period yung palay mo, saka mo na lang yan tanggalan pag mag-aani ka na. Okay? Then,
soil fertility, or soil fertilization, ito yung granulated, 'Di ba, tayo sa mga farmers meron tayong tinatawag na side dress at saka top dress, okay? Pagka gumagamit na tayo ng product ko natin, ina-advise ko natin dun sa mga farmers ko natin na they can reduce yung kanilang fertilizer up to 20%. Okay? So, ibig sabihin, pag gumagamit ka ng 10 kaban, tanggalin mo yung dalawa. So, 8, i-retain mo. On the next season, tanggalin mo ulit yung isa. On the next season, tanggalin mo ulit yung isa. Okay? So, dahan-dahan lang. Hanggang ma-reach mo yung tamang combination nung NutriPlant product natin plus yung granulated fertilizer. Kasi nagbabari ho yan sa mga iba't ibang location. Kasi magbabari talaga yan, depende dun sa fertility din ng lupa. Okay? Now, pagkadating ho na si palay is nasa 60 to 65 days na siya. Ibig sabihin, ito po ay maglalabas na siya ng bunga. So, ang ilalagay na ho natin dyan ay NutriPlant, NPK at saka potassium. Okay? So, yan po yung i-spray ho natin. Now, with control. So, ang damo is very maselan ho yan sa paglaki ng palay ho natin. Kaya as much as possible, i-eliminate ho natin yung mga damo na presence doon sa ating palayan. Kasi ano bang ginagawa ni damo, no? Nakikipagkompetensya ho yan doon sa palay ho natin. Ano pong inaagaw niyan? 4 po yan eh. So, number 1, yung nutrient. Pangalawa, yung sunlight. Pangatlo, yung moisture o yung tubig. And pang-apat, yung pong space, no? So pagka masyadong makapal na si damo, parang itinutulak na yung mga palay o yung mga halaman ho natin na tinatanim. Mas dominante ho sila. Kaya as much as possible, i-control ho natin sila. Kasi mas malakas silang humigop ng nutrient kumpara dun sa halaman ho natin. Okay? Then, pest and disease management. Ito naman ang isang key, or tip para maiwasan lang ho natin, kung kaya naman ho natin na dalas-dalasan ang pagdalaw doon sa area ho natin para ma-monitor ho natin, makita na ho natin kung ano yung umatake dyan para at least ano ho natin, makorek ho natin kaagad. Kung meron silang umatake, si stem borer, yan. So, kailangan ho natin dalas-dalasan ang to para ma-check ho natin kaagad. Okay? Then, pag once na nalusutan na ho natin yan, and then we'll wait na until na maging turn brown, yung pong mga bunga ni palay. So, pag once na nasa 80% na turn brown na ang bunga ni palay, that's the time pwede na tayong mag-harvest. Okay? And then, sa after harvesting, nandiyan tinatawag nating post-harvest activities. Ito na yung pagbibilad. Wherein, isa rin po ito sa critical, especially sa wet season. Kasi nga, madalas ang ulan ho rito, no? And ang mga farmers ho natin, kadalasan nagbibilad ho yan sa pavement, sa mga solar dryer. Okay? Kaya nga ho, pagka ho tag-ulan, mainam kung meron ho tayong mga mechanical dryer. Kasi isa rin pong critical yan eh. Yung bang nagbilad ka, malapit ng madry, tapos biglang naulanan, so masisira yung palay ho natin. Okay? And yan po, yung tinatawag ho nating rice production or rice cultivation production sa Pilipinas kung ano po yung ginagawa ho natin. Now, isunod naman ho natin yung corn. So, ano naman po ba ang advantage ng mais, sa atin, So, corn is one of the most widely distributed the world food crop, Ito po ay ginagamit ho natin as livestock feeds, Kagaya ho yung mga tinatanim ho namin dito, yung yellow corn, pinamamature, dinadry, tapos binebenta. Yan po yung pang animal feed. Okay? Yan naman pong inaani na yung tinatawag nating green corn, Ito yung pang human food. Ito yung nilalaga, ito yung iniihaw. Okay? Yung iba naman, as biofuel, but I think sa ngayon dito sa Pilipinas, parang kulang pa ang supply. Parang nasa animal feed pa lang. And
sa human consumption pa lang. Okay? Pero soon, siguro magkakaroon din tayo ng parang planta, ano, para maging as biofuel. Okay? So, ang mais, yan, sumusunod po yan sa palay. Yung cultivation and production of corn. So, number one, kailangan pilihin nun natin yung magandang quality. So, karamihan ngayon, ang mga farmers ko natin, ang itinatanim na nila is yung hybrid corn. Okay? Mangilan-ngilan po yung nagtatanim nung may tinatawag kasi tayo dati na OPV, yung open pollinated varieties, yung mga regular na tinatawag natin mga varieties, wherein ito po ay inatake ng mga insekto, kumbaga, syempre, ang damo, mahirap kontrolin minsan. Ito kasi, pag in-sprayan mo ng herbicide, mamamatay pati yung mais. Pero dito sa mga hybrid na binabanggit na ho natin, meron tayong tinatawag na BT corn, ito yung mga GMO, genetically modified organism, may genetically modified organism na tinatawag ko natin. Then yung isa pa yung GT na tinatawag ko natin. Ibig sabihin glyphosate tolerant, Yung glyphosate kasi it's an active ingredient ng herbicide. Ibig sabihin, pag in-sprayhan mo si mais nung herbicide, ang mamamatay yung damo lang. Pero si mais, hindi siya mamamatay. So those are mga technology na ngayon in terms of corn production. Okay? Now, pag nagtanim na ho tayo ng mais, mainam maglagay ho tayo ng NutriPlant SD. Kanina sa palay, di ba? We have NutriPlant SL. Sa mais naman, ang gamit ho natin NutriPlant SD. Ano ba ang SD? SD is a powder form, i-mix mo lang yan sa buto. So, wag mo nang basahin yung buto ng mais. Yung SD natin, meron siyang tinatawag na static ability. Kumbaga, kusang kakapit po yan, parang magnet. Okay? Itong isang bote na to, this is 150 grams, that is good enough for 18 to 20 kilos na corn seeds. So, ibig sabihin, ang natatanim kasi natin na binhi ng mais sa isang hektarya is ranging from 18 to 20 kilos. Ibig sabihin, itong isang bote na to, this is good enough for 1 hectare as seed treatment. Meron pa pong ibang nagtatanong na farmer, yung buto na tinatanim ko, hybrid po ito, meron na po itong seed treatment. Okay? So, yung seed treatment na sinasabi nila, that is for, kumbaga, control, dun sa mga crawling insects, Kagaya ng mga langgam, yung crickets, yung white grubs, yung utoy, ito yung mga sumisire, kumakain doon sa mga buto pa lang, So ibig sabihin, yung nakalagay doon na seed treatment, that is insecticide, Kumbaga parang to protect yung buto. Ito naman, yung seed treatment naman natin, iba naman siya. It gives 9 na different nutrient, both secondary and micronutrient, para pag lumaki, tumubo na si bini, meron na siyang readily available na makuha na mga micronutrient. Okay? Kaya yun po yung pagkakaiba nun. Kaya kung may nagtatanong po sa inyo, yun po yung explanation. Okay? Then sa land preparation naman, yan. So kailangan din ho natin ng APSA 80 as soil conditioner. Okay? So ganun pa rin ang timpla, 80 ml per 16 liters of water o equivalent niyan 1 litro 1 hektarya. Okay? So sa planting, meron po tayong tinatawag na manual at saka mechanical planting. Yan, sa manual, ito yung gumagamit pa rin tayo ng tao kalabaw, magtutudling, then tao pa rin sumusunod na nagtatanim. Okay. Pag once na nakapagtanim ka na, at 20 to 25 days, yung mais mo, that's the time na pwede tayo mag-spray ng NutriPlant AG with zinc. Okay? Yan po yung unang spray ho natin. Now, in between, with the two spraying, di ba, spraying natin 20 to 25 at saka yung sunod 40 to 45,
Pag nasa 30 to 35 days ka na, that's the best time na maglagay tayo ng granulated fertilizer or yung tinatawag ho nating inorganic fertilizer. Okay? So, di ba, ito yung first na application at 20 to 25 days. Pagdating mo ng 30 to 35 days yan, maglagay ka na nung ah, yung inorganic natin. Ito yung mga granulated, triple 14 o urea. And then yung last na application ho natin, we'll use NPK at saka potassium at 40 to 45 days. So meaning, sa mais, 2 beses lang ho tayong mag-a-apply. Okay? Water management. Ang maiso natin, hindi naman ho niya kailangan ng sobrang daming tubig, So, basta lang maging moist, mabasa lang yung puno ni mais, okay na siya. Ang mais nga, pag stagnant o namahay ang tubig, especially sa mga lower area, pag naimbak ang tubig doon, tumagal ng mga ilang araw, makikita mo yung mais mo mamamatay. Kasi ayaw ni mais ng, kumbaga, sobrang tubig o yung nawawaterlog na tinatawag ko natin. Okay? Ang gusto lang ni mais is yung moist, o basa lang yung puno ni mais o yung lupa ho natin. Okay. Crop care, pest and disease management. Ito hindi na masyadong issue sa mga farmers ho natin because of the technology, yung tinatawag ho natin, yung mga GMO na mga variety ho natin ngayon. Isali mo pa dyan yung tinatawag nating GT, yung glyphosate tolerant na mga variety ho natin. So in terms sa pag-control ng damo, yan, spray ka lang. So wala na yung tinatawag nating, ang tawag kasi namin doon sa Ilocano lamon yung talagang binubulot namin, wala na po yun. Okay? Then yung sa insekto naman, pagka may ano na yan, may bakterya kasi sa loob nung mais mo na pagka once na kumain si insekto, hindi na matutuloy kasi mamamatay na si insekto. Okay? So yun na po yung mga technology ngayon sa mais ho natin. Okay? And then ang pag-harvest sa mais, pero tayo tinatawag na early maturing, ito yung 90 to 95 days. Then meron tayong tinatawag na mga full maturing, ito naman yung 105 to 110 days. And pag once na naani mo po yan na shell, kailangan pag binilad mo nasa 14% yung moisture content yan para mabenta mo sa magandang presyo. Okay? Or either ma-imbak mo po siya if you are planning to store or imbak yung harvested corn mo. Okay. So, ano po yung mga agriculture products na binabanggit natin kanina? Okay, so pasadahan lang ho natin, mabilisan, So, yung APSA 80, kanina pa ho natin binabanggit yan. Ano bang trabaho niyan? Performance maximizer, ang function ho niya, nasa activator, spreader, sticker, and then soil conditioner, So, pag sinabi natin sticker, pwede ho natin siyang ihalo sa herbicide, insecticide, fungicide, and foliar fertilizer. So bakit natin siya binabanggit na soil conditioner? Kasi nga it help improve soil texture and structure ng lupa ho natin. And sometimes we call it as irrigation aid, Kasi nga pag once na nag-irrigate ka, talagang totally na-absorb ni tubig yung ni lupa, yung tubig kasi wala nang surface runoff. Okay. Si NutriPlant SD naman, isa po siyang seed treatment, i-mix mo lang sa buto, nakakapagbigay po siya ng siyam na nutrient, sa buto ng maiso natin. NutriPlant SL. Si SL naman, seed treatment din po siya, intended naman sa mga ibinababad na buto. Okay? So, meron po siyang 8 na nutrient na pwede ho nating maibigay dun sa buto ng palay ho natin. Okay, NutriPlant AG. Ito naman po yung liquid fertilizer natin na it can give or provide 11 naman po yan na nutrient. Kasi nga po ito sa combination of macronutrient, meron siyang NP at saka K, and then 8
ano, na secondary or micronutrient. Kaya, all in all, 11 na nutrient ang makukuha ho natin dyan pag ginamit ho natin yan dun sa ating mga halaman. Okay? And then we have also NutriPlant Zinc. Kung meron ho kayong mga na-encounter ng mga farmers na they are telling you na yung kanilang area is deficient na or either yung kanilang palay hindi ho pantay-pantay ang pag-mature, paghinog, or either yung kanilang palay or mais is bansot, parang up and down yung laki, it might zinc deficient na po yan. So we have NutriPlant Zinc. You can recommend that, ano, dun sa mga farmers so natin na may maganong problema. Then we have also NutriPlant NPK. So yung NPK naman ho natin, ang fertilizer grade ho niyan, so 4-18-18. Ibig sabihin, 4% lang ang nitrogen, 18% ang phosphorus, 18% ang potassium. So bakit po ganun ang pagkakagawa? Kasi nga po, ina-apply ho natin ito during dun sa tinatawag nating budding stage. Ibig sabihin, kung sa palay, papalabas na yung bunga ni palay. Ano? Sa mais naman, ito na yung papalabas na po yung bulaklak ni mais. That's the best time na i-spray ho natin yung ating NutriPlant NPK. And last but not the least, NutriPlant Potassium. Si potassium naman, ito po yung nagpapapintog doon sa bunga ni palay at kumbaga parang solid ba? Or buong buo doon sa bunga ng mais ho natin or other na mga halaman ho natin. Kasi alam naman ho natin, potassium, it can really help sa pag-develop ng mga grains, ng mga fruits, no? O yung mga fruit trees ho natin. Okay? And then, ito na po yun, yung binabanggit ko kanina sa inyo, no? Although I show you this last time, may nadagdag kasi rito eh, okay? So, ito po yung ginawa ko namin na demonstration sa Pangasinan and kumbaga ginawan din ho natin ito nung mini harvest festival, ano? So, ito po yung land preparation na ginawa ho natin. So, we use up sa 80, dun po sa land preparation. And then, dun po sa pag-prepare, ng punla, so we use yung ating NutriPlant SL. Yan po yun, nakikita nyo po yung pagtimpla, yung sa ginagamit niya, yung takip, nung ating SL itself. Okay? So once na nagawa niya yung dilution, ang gagawin ho niyan yun, ilalagay mo na yung binhi. Okay? And then ito na po yung itsura, yung nalagyan ho natin nung NutriPlant SL. Okay? So ayan, malusog ho siya. And then, ito na po yung transplant. Okay? So, kumbaga, so habang magtatanim sila, sa dulo. Ito makita nyo may canal siya, may irrigation canal. So, minsan kasi pag lumalaki yung tubig, umaapaw din po yan. Okay, days after transplant, yan po yung naging output. So, yan po yung may-ari, si Sir Elio. And ito po ay tumatakbong kontal ng bayan ngayon. So, help me to pray na sana manalo kasi magiging isang kasama ho natin yan para ma-promote din ho natin yung agriculture sa mga Pangasinan. Okay? And then, 10 to 25 days after, nag-spray ho tayo ng AG. No? And then, ito na po yung 50 days niya. By the way, itong area na to, at early stage, during ng vegetative stage niya, nabaha po ito, nabaha. Kaya medyo nawalan nga ng gana yung may-ari nito. Pero, ito po yung pinagpapasalamat ho natin. At least naka-recover, by using yung ating mga product, And then, ito na po yung 55 days niya. Yan. And then, ito po yung team, So, makikita nyo, from the center, ako po yan,
Yung naka-white, yan po si Sir Elio, ano, and si Sir Chad, yung katabi niya. Yung katabi ko naman si Ma'am Juby, and katabi ni Ma'am Juby si Sir Sunil, ano. So sila po yung mga kasama ko diyan, ano, in kumbaga monitoring itong rice demonstration na to. Okay, and then yung last na spray ho natin, we use NPK and potassium. And ito na po yung 80 days po niya. And then ito na po yung pag-harvest natin. But a day before nung pag-harvest, nagkaroon na tayo ng crop cut na tinatawag. Kumbaga parang kumuha tayo ng sample, 1 square meter, then trines ho natin yung bunga. So tinignan ho natin kung gaano ho ba yung mare-recover natin, dun sa isang hektarya na maaani ho natin. So tatlong ano po yan eh. Ito po yun, yung nakuha ho natin ng mga sample. Okay? Now, tingnan ho natin yung cost of production ho niya. So, ito pong area na to, this is 1.3 hectare. But, nung nag-ani ho tayo, yung kasing 3,000 square meters sa likod, hindi pa ho natin totally na isali or naani kasi nahuli po yun eh. So, yung naanihan ho natin dito is yung talagang totally 1 hectare lang. Pero, kasali na ho ito dun sa kanyang ano eh, yung tinatawag ho nating inputs saka labor costs. So, ito po yung sa labor, rotavator, pulling of seeds, manual planting, spraying of nutri-plant, spraying herbicide, molluscicide. So, ang subtotal ho niyan is nasa 30,150. Yan po yung total na nagamit po niya. Doon naman po sa inputs, so he used also triple 14 na fertilizer, saka urea, 40, yung 4600, and yung pong set nung product ho natin at AES price, so ang subtotal ho niyan is 33,685. So kung titingnan ho natin yung total cost of production niya, yung labor at saka inputs, umabot po siya ng 63,835. And then mag-ani na ho tayo dun po sa isang hektarya niya, nakakuha ho tayo ng 130 sacks, at 58 kilos, per kaban. So, ito po yung sariwang sariwang kilo niya, wet weight. So, tumimbang po siya ng 7,540. Na ang presyo nung wet during that time is umabot ng 18 pesos. So, titignan mo, 7,540 times 18 pesos. So, meron po siyang gross income na 135,720. So, kung ileles natin yung total cost of production niya na 63,000, so meaning meron siyang net income na 71,000. So, not bad, di ba? Kasi, nung last na nag-ani po siya, ang nakuha niya lang is 107. Nung gumamit ho tayo, naging 130. So, meron po siyang 23 kabans na nadagdag. Okay? Yun po yung maliwanag. Ayan. So, yun po yung nangyari dun po sa ating mga tarim. Sa mga tarim Pangasinan na rice demonstration. Punta naman ho tayo dun sa corn derby sa Palawan. So, ito po sa Logon, Brooks Point, Palawan. So ito po ay in partnership with the DA Mimaropa, no? Ano ba yung sakop ng Mimaropa? Um, Mindoro, Marinduque, tama ba? Mima, Romblon, and Palawan. Parang ganun. Tama ba? Okay, so yun po yun, Mimaropa. So ang ginamit diyan tractor and Carabao sa mix, yung doon po sa pag land prep. Ito po yung before tilling, yan po yung ABO ho natin, from Palawan. Then ito na po yun after ma-prepare, And then dito po kasi ang ginamit na variety rito, bali anim, si Syngenta, yung NK, si Decalvin sa Bayer Asian Hybrid, Bioseed, Corteva, and Evogene. But dito kasi nung kumuha na tayo ng result, si Evogene, ang nangyari kasi
dito, tinamaan siya ng malakas na hangin at tubaan, ano, tubahan yung mga ano niya. So, in fairness naman din sa kanila, ano, so yung 5 variety na lang ang kinuhanan. Kasi ito naman yung mga standing until na ma-harvest yung mga mais. So, dito naman, ang kakompete naman ho natin sa mga fertilizer company, ano, so 5. Ito yung si tayo, Nutriplant, ano, sa Amway. Then we have yung Amo, si Kanaan, si Enviro, at saka si Bioprime. So, 5 na nag-compete po dito, no? And then, yan na po yung sa seed selection, ano yung sa binhi. So, ang planting ho natin dito, June 25, 2024. So, ito na po yung planting technique manual, ano yung gumagamit sila nung ano, pinubutas-butas nila. Then, may sumusunod, nilalaglag yung mga binhi. Okay, ito na po yung first application ho natin, ano? 20 days, ito ginamit ho natin Nutriplant AG. By the way, itong corn derby na pala na to, no? So, nung pinipresent ho natin, yung protocol ho natin sa Nutriplant, di ba, meron tayong SD, ano? Meron tayong APSA, SD, AG, saka NPK. Ito po yung ano, yung parang power of 4 na tinatawag ko natin sa mais. Pero ang ano kasi nagprotesta kasi yung ibang ano kalaban natin. They say ano or they told us na kami isang product lang ang gagamitin namin. So si Amoy dapat isa lang. So nag-usap kami ni ABO, so we decided ang ilalaban ho natin is yung AG lang. Kasi AG it has 11 na nutrient. So, yan po yung kwento niyan. Yan po nangyari. Okay? Then, ito na po yung second application at 40 days. Ano? So, ayan. Laki na ho tayo. Nakadalaw ho tayo dyan. Ako po ito, nakasombrero. Ito nang si Angela. Ito yung may-ari. No? Nung farm. And then, ito si Raisley. Okay? Kung titignan ho natin yung result ano, sa isang variety lang. Ito kasi pinakamataas na yield ho natin eh. So, yield with Amway products na Nutriplant, ano, 50% na synthetic. Ibig sabihin, kung gumagamit ka nung 10 kaban, ano, na fertilizer, ang gagamitin mo, 5 kaban na lang plus si Amway products, no? Ganon din po yung mga treatment nila sa iba't ibang, ano, liquid fertilizer. So, tayo, Amway plus 50% na synthetic, ang nakuha ko natin, 11.08 metric tons, no? Si Amo na liquid fertilizer din plus 50% na synthetic 10.7. Si Enviro 10.5. Si Kanaan 10.25. Si Bioprime 9.04. So kung titignan mo yung 5 competing na mga liquid fertilizer, tayo po yung pinakamataas. 11.08 metric tons. Okay? Ito na po yung mga picture, ano? Nung mga during nung Harvest Festival na po yan. Yan na po yan, may itsura. Okay, and ito po yung award na nakuha ko natin na. So, ito po binigay po ito ng Department of Agriculture, Mimaropa Region. Ano? So, Amoy Philippines, ano, first place in fertilizer category using yung Bayer Crop Science, yung binhi nila. Ano? So, meron pong 11.5 metric tons. Okay? And then ito po yung second na certificate ho natin. First place, ano, doon sa Corteva Science. Ito yung pangalawa na binhi, ano? So 8.9 metric tons. And then first place, fertilizer category, Bioseed Research. Pangatlo na ito na binhi, ano? Na variety, 8.1 metric tons. So ibig sabihin, out of 5 na kinuha na nila ng data, ano? So tatlo na tayo po ay nag-first place, meaning we are the champion, ano? Dito po sa corn derby na to sa Palawan. Okay? And then, nag-first place din po tayo dun sa ROI, ano? So, return of investment. So, meron tayong 123.7%. Ano pong ibig sabihin yan? Yung pong dahil dito, yung product kasi natin, di ba, 2 beses lang na ginagamit natin, ano? So, in terms nung gastos, ano, sa cost of production, mas maliit yung nakuha natin, ano? And it computed dun po sa gross nung yung sa gross at saka versus dun sa net niya, yan po yung lumalabas na percentage ano, sa return of investment. Okay? Ito naman po yung latest ano sa Mindoro
ano? So, ang ano ho natin diyan, kasama natin diyan si Miss Luisa Arceo. Okay? So, ang owner ho niyan si Mr. Patal, ito po isa Pinagturilan, Sitio Baclaran, Santa Cruz Occidental, Mindoro. It's a 12.6 hectare, no? So ang ano niyan, ang soil preparation conventional. Okay? So ang ginamit ho natin yung traktor. So ito na po yung before tilling, ano? Kasi dito nagpa-practice din sila nung ano eh. Palay muna pag wet, pag dry, either sibuyas o di kaya mais. Yan po yung tinatanim dito. And ito na po yung ano, raw pa lang siya. Ito na yung na ano na prepare na siya. Okay? And then dito mas marami ang nag-join, ano? So kung titignan mo, yung participated, 7 yung different corn seeds, then 8 yung different biofertilizer. So ano po itong mga biofertilizer na to? Bioframe, Enviro, Amoy tayo po yung Nutriplant, Aldis, pumasok din yan, Allied, Nutricia, Adamco, sumali din, and then Gemini. So meaning 8 kaming nag-compete dito ng mga biofertilizer. Okay? So yan na po yung seeds na ginamit ho natin, mga 7 klase ho yan. So ang planting ho yan, no, na planting. Ito pa yung mga activities, no? Yung pagtatanim, yan. Although dito manual pa rin yung gamit nila pero parang ano na siya. Kumbaga kung sino yung nagtutusok, nagtatanim na rin. Kasi parang ang tawag kasi dito sa itong hinahawakan nila na ano, parang seed tawag nila dito no, parang Armalite yun yung parang locally na tawag nila. Okay? So ako po ito, at po si Miss Luisa and ito pa yung mga taga-tanim ko natin. Okay? So, yun po yung ano nila. Oh. Parang ginagawa na activity, parang ginaganon lang din. Meron ng nalalaglag na bini, no? So, ganyan po yung ano niya. Okay? Yung procedure. And then, ito po yung mga ibang ano, areas na natamnan kasi maluwang to eh. It's 12.6 hectares. And meron ho tayong ano rito, 7 variety. So, 7 na location na saan kami merong nagpatanim na gagamitan natin ng product. Ito na po yung first na application ho natin at 20 days. No? So yan na po yung nagpa-spray na ho tayo ng Nutriplant AG. Okay? And then ito na po yung second na application at 40 days. No? So yan. Okay? And then, ito po yung naging result sa isang binhi, isang variety. Ito po yung sa Syngenta, wherein tayo po nag-number 1 dito. Ano? So, titingnan mo yung yield, ano, at ganun pa rin ang procedure, 50% pa rin na synthetic. Si Amway, yung Nutriplant ho natin, naka-earn or nakakuha po siya ng 8.49 metric tons. Ano? Sinundan ho tayo ng Aldis, meron po siyang 8.29. Third in a row si Nutricia, ano, 8.05. Pang-apat si Enviro, 7.95. Si Allied, ano, 7.44. Si Adamco, 7.22. Si Bioframe, ano, 6.78. And then si Gemini, 6.72. So mostly, itong mga kasali dito, ano, sa Mindoro, ito yung, kumbaga, mostly na, kumbaga, binebenta, open market, ano? So marami ho ito na ano, kumbaga ito yung mostly nakita mo sa mga agri-supply. Although ano, they are also produce yung iba imported din po ano, pero still makita mo kumbaga sa isang variety nag number 1 pa rin tayo. Okay? And then yan po yung average yield ho niyan. And then ito po yung mga photo ano during nung harvesting or yung harvest festival ano tayo po yung nagkabit diyan yung mga ano. And then ayan si Miss Luisa pawis na pawis and then yellow corn ayan po ano okay. So ito po yung certificate na nakuha ho natin ano. So first place ano has a yield ano 6.39 using Nutriplant biofertilizer po sa NK, ano? So ito po ay sa Sitio Baclaran, Santa Cruz Occidental, Mindoro.
So that was last March 18, 2025. Okay? And then yung isang variety, nag-second place lang ho tayo, That's the second variety with 6.23 metric tons, using ito po yung sa Advanta na corn seeds. Okay? Ayan. Okay? So, ayan po yung mga result ho natin, doon po sa mga nakaraan na inatenan ho natin na mga So, before kasi hindi ho tayo sumasali sa mga ganung So, ngayon, kumbaga parang na-engage na tayo para to expose more, Kasi isang advantage nito, dapat pag sumasali ka na sa mga government program, 'di ba? 'Di ba may mga ABO rin tayo na kumbaga minsan gusto makipag-bid, makisali sa mga government program. You cannot join sa mga bidding na 'yan, sa mga government program unless na yung product mo ay nakasali na sa mga ganong derby. Kumbaga they have result na makikita. Hindi na kagaya dati na kung malakas ka lang kay Gob, malakas ka lang kay Vice Gob or kung sino mga politician is makakapasok ka na, no? So ngayon, ang sinasabi ng Mimaropa Region, if you join, dapat yung product mo, isinali mo na, Either nag number one man yan or not, basta nakasali ka sa Corn Derby, kasi isa na po yun sa protocol nila in purchasing mga agriculture product na ipapamigay ho nila sa mga farmers. Okay? So, I think that's the end ng aking presentation. Do we have question, Sir Titos? Meron lang, galing lang kay Sol Veloso. Sabi niya, is it possible to get a copy ng slides mo? Very useful info. Nagbibigay naman po si Bong ng PDF copy yun, ano? So, Yes. pino-forward niya kay Ryan and then you can request kay Ryan a copy of that presentation. 500 pesos per isang copy, no, Bong. No, biro lang po yun. Hindi, joke only lang po yan. Okay. Pero Kikita kung gusto tayo nyo, dyan. Sir pero kung Titos, gusto nyo kikita magbayad, tayo hindi dyan. po namin kayo pipigilan. You're welcome to pay. Okay. Just kidding lang po kami, Ang no? Go ang ahead, ano lang Bong. na ang ano lang naman Sir Titos is we're just requiring yung ABO na magre-request to kumbaga fill up yung form for monitoring lang naman sa amin. Kasi ang isang lang natin, kasi itong slides kasi natin, although this is Amway own, pero minsan kasi kinokontrol din ho natin para hindi naman humapunta sa hindi magandang So we were just giving talaga yung slides ho natin kasi sometimes there are mga critical pictures na rin dito or some person na nandun na rin sa mga natin. So sometimes we need also to magpaalam din sa mga tao na nakalagay ho doon. Or either Okay. kung ayaw nila, minsan kasi tinatanggal na ho namin yun. Just we, lang, yung kumbaga yung parang mostly atin lang. Or mga picture lang ng mga crops. Kasi minsan kasi may mga tao na ayaw niya ring kumbaga makalat yung niyan. So we need also to get the consent sometimes ng mga tao. Meron pang kapahabol na katanungan ganing naman kay Benita Soltura. Sabi niya, does Amway sponsor snacks sa farmers meetings? Bong, gusto mo sagutin yun? Wag lang po lalakpas na 1,000 tao, kaya ni Bong. Okay. Ano ulit, sir? Does Amway sponsor snacks sa farmers meeting? Oo, sa farmers Ayan. meeting, oo. Ma'am Benita, for now, sad to say, nawala na Hindi. kasi yung mga open meeting nung agriculture, Okay. So Okay. usually kasi ang kinikater na natin ngayon, puro exclusive training. So meaning, sa exclusive training kasi, ang venue, tapos yung snacks will be shouldered by ABO. Okay? And sa Amway side naman, anong nagiging kinikater niya? Yung pong expenses ni trainer, sa lahat Amway po yan. Wala po kayong dyan. Wala po kayong gagastusin dyan. So, ang kagandahan lang naman po sa exclusive training, if you have 20, 30, 50, or more than 50, lahat naman po yan, sa inyo lahat yon kung may
tawag nito, sa sign up. Kasi it is not, kumbaga announced by Amway. Usually kasi, yung mga open meeting namin before, that was announced. So halo-halo po yung mga tao dyan. Pero yung kinakandak na ho natin ngayon is puro exclusive na. O Minsan parang kasi focus group iniiwasan, discussion na, yeah, no? yes, yes. Minsan kasi iniiwasan din namin sa open meeting, yung bang it is a mixture ng iba't ibang participants and sometimes parang ikaw sana Sir Titos, kumbaga nag-effort ka to invite Correct. your friend. Ang problema naman yung friend mo pagdating doon, nakita niya yung cousin niya na coming from other LOS. Ngayon, doon siya nag-sign up kasi ang alam niya, iisa lang si Amway. Then later on, magrereklamo, Sir Titos, ako nag-effort dyan, bakit dito nag-sign up? So, parang ganun. So, sometimes hindi kasi ho namin makontrol yung ganung pagkakataon. Pero sa exclusive kasi, it's all yours. So, Pag walang makakaalam maximum nun. minimum number para mag-appear si Bong. No, wala. Wala po. As long as you are, kumbaga, na-meet mo yung requirement, and okay sa schedule ho natin, wala ho. Walang minimum, walang maximum. So I guess we're done, Ryan, no? So nasagot po yung mga katanungan natin. Back to you, Ryan. Thank you. Okay. So sorry. Nandun pala yung baby ni Ryan. Pag nagsalita siya, magigising yung bata eh. Kaya kami na lang ni Bong ang Sir gugulo sa Titos, inyo. O maybe sige. before we end, pwede ba akong makakuha ng Yung isang picture. picture? Yes, of course. Of course. So, Ah, maski hindi na raw kasama Papa-open yung ko yun. bata, okay na lang daw. So, sige Pa-open na lang po. ho yung camera ho Open po natin. yun yung camera niya. Mag-smile naman kayo. Napakagandang smile niyo. Huwag niyo Hi, Ma'am ipagkait sa amin Sol. yung mga beauty niyo. Hi, Sir Delio. Yan. Sir Ayan. Severino. And Ma'am Dors. Hello. Ma'am Dors, yung ID available na po sa shop. Pwede niyo na pong makuha. Ma'am Juby, yung ID mo sa FPA, pwede mo nang maklaim, makuha doon sa map. You can ask, tawag nito, kararating lang kanina. You can ask Mike or Han. Okay po. Ah, Thank you, Sir Bong. Okay? bago natin pakawalan si Bong, naghahabol si Hindi pa Sol. ako nakakakuha Oh. ng picture, sir, ha? Hindi pa pala kumuha ng picture. Ah, Sige po, sige, Bong. ha? Sige, Sige po. mag-smile naman kayo. Yung mga lalaki, pakita niyo Yung, yung lipstick yung niyo. best smile. So, ready? One, two. Yan. Okay. Thank you very much, sir. Pahabol lang, last question. What kind of support can our agri-technicians give? How often can they visit? Yan, pahabol po yung mga katanungan. So, galing kay Sol Veloso. Bong, kaya pang sagutin. Don't worry, by 11 o'clock, tapos na po tayo. Ano, sir? Pakiulit, sir. Sabi niya, what kind of support can our agri-technicians give? How often can they visit? Yeah. Okay. So, sa naman, sa training naman is yan nga, once na makomplete mo lang yung requirement and available si trainer is as much as you can, how many requests you submit it na okay. Thank you, Sol. Thank you. You can communicate directly sa kay Bong. Okay. Mabait yan. Huwag ka lang tatawag na Ma'am alas 12 ng gabi. Ma'am Sol, you can also contact Apple para mabalikan yung mo, yung mango plantation mo doon. Thank you. Ah. Yeah. Pahab Abutan mo kami ng manggasol, ha? So, bago po tayo magkahiwa-hiwalay, maraming salamat for everyone. So you guys take care. Bong, in behalf ng ating grupo dito, maraming salamat sa pagsuporta mo every first Wednesday of the month. So, yan po. And good night, everyone, and sleep tight. Thank you, guys. You. Yeah.